sa dumating yung araw ng brownout sa Davao. 3 araw walang kuryente, walang internet, lowbat lahat. Hindi matawagan si Kuya Jay sa WhatsApp. Nag-isip si Ate Jessa, yung biyanan sa Bicol. Baka matawagan si Kuya Jay doon. Isang babae ang sumagot. Bata. Nasa 15 to 16 years old. Hello po, sino po ito? Sabi ng bata. Anak, si Mama Jessa to, asawa ni Jay. Pwede makausap mama mo. Brownout kasi dito. Tahimik sa kabilang linya. Tapos, narinig ni Ate Jessa may sumigaw na matanda. Sino yan? Si Jessa? Sabihin mo wala ako. Tapos, narinig ni Ate Jessa yung boses ng isang babae na umiiyak. Mika, ibigay mo kay mama ang phone. Si Mika, yung bata, sabi, Teta Jessa, ako po si Mika. Anak po ako ni Papa J. Pangalawa po ako. Andito po si Papa ngayon. Kakarating lang po galing Dubai. Kahapon lang po siya umuwi. Doon gumuho ang mundo ni Ate Jessa. Si Kuya Jay pala, hindi sa Davao umuwi tuwing bakasyon. Sa Bicol siya umuwi. May pangalawang asawa siya doon na si Liza, na dati niyang ka-textmate nung high school pa sila ni Ate Jessa. At may 3 silang anak, isang 7, 5 at 2 years old. Yung 2 years old, pinaglihipan nung kasagsagan ng pandemya. Nung panahong si Ate Jessa halos mamatay sa COVID mag-isa sa bahay habang nag-aalaga ng 2 bata. At si Kuya Jay, na-stranded daw sa Dubai at walang flight. Yung 15K na padala sa nanay, yun pala